Internationally naman. International. Sino ba international? International, marami international. Pero sino bang magaling na... Kasi, ito, ano lang, share ko na lang din sa'yo, parang segue ko lang din. Locally kasi, especially sa generation ko, I'm 27 years old, generation ko, we're looking up to Catherine Bernardo. Catherine Bernardo, magaling na actress. Hindi yung mga binanggit natin, pinag-usapan natin kanina, mga actors, actresses yun. Oo. Kasi pag sinabi mo artista, iba yun Iba yun eh. Malawak yun. Ang actors, actress yun talaga yung iba. Yung nasa field ng field talaga ng TV show. So, pero of course, lumaki kasi kami, Catherine Bernardo, even as a child actress, napapanood na namin, bata pa kami nun. We're from the same generation din kasi. So parang sabay din kami nang grow up. Pero, ang celebrity crush ko, Mikey Cuangco. Mikey Cuangco! Mikey Cuangco! Ang mga tito ko kasi hanggang ngayon, ganda ba si Mikey? Promise. Alam mo yung, siya yung Filipino version ng Aging Like a Fine Wine. Yes. That's that. Mikey Cuangco, sino ba ito? Si Alice Dixon. Alice Dixon. That's right. Lumaki kasi ako, action films, mga uncle ko yung mga kasama ko. And of course, nanonood kami Bong Revilla, sila FPJ, and it comes to Robin Padilla. Those times na. And of course, nagsimula akong Cuangco with Bong Revilla. And then, pumunta tayo kay Rica Peralejo. Tapos, meron din yung mga ibang actresses such as Heart Evangelista, mga Christine Hermosa. Yung mga magaganda ng panahon na bata pa tayo. Oo, yun sila. Sila talaga. So, pero ako talaga, nag-stick talaga sa akin na yung, alam mo yung ganda niya, yung demeanor niya. Mas Mikey Cuangco. Mikey Cuangco. Internationally, Anne Hathaway ako. Anne Hathaway, magaling na actress si Anne Hathaway. And then yung the way she carries herself outside din kasi. Mahilig kasi ako sa social media eh. So, since work ko na din talaga social media, scroll. And you see Anne Hathaway a lot. Anne Hathaway, magaling si Anne Hathaway. Tsaka sino pa ba? Si Charlize, magaling si Charlize. Charlize Theron. Sino pa ba to si... Kasi yung mga nanalo ng Oscars, yung mga yun eh. Ganong level. Ngayon kasi masyado mga bata na yung sumusunod. Such as yung bida sa Wednesdays, Jenna Ortega. Meron din, if you look at the Spider-Man series naman na bago ngayon, Zendaya. So yung beauty rin ni Zendaya. Iba din eh. Pagkamulata niya, yung si din, sinusubaybayan ko rin kasi kilala mo si Ana de Armas. Ana de Armas. Tsaka bukod sa magaling din siya na actress. Pero yung looks niya na, it's like, may hints ng Latin, pero alam mo galing ng Europe. Parang, di ba, Cuban yata siya eh. Cuban siya, tapos nag-move sa Spain. Parang ganun yung story, niya na. And actually, nag-introduce sa akin yung film nila with Chris Evans. Yung yung Ghost. Yung Ghost. Yung cute eh, no? Inaasal ako ng mga TMI lang, inaasar ako ng mga tropa ko kasi nung trailer na yun, nung nag-ghost si Chris Evans, yung time na din kasi na yun, ginost ako ng ex-girl. So, kaya ako pinanood yung film na yun, doon ko rin nakilala si Ana de Armas. Magaling na actress din siya. And then of course, the last couple of sabihin na natin the last decade din kasi it's predominantly Marvel movies yung mga sikat na nakikita natin mo si Scarlett Johansson, sino pa ba nandun? Miss Potts, hindi ko na malala yung pangalan ng actress, yung asawa ni Iron Man. Si asawa ni Iron, si Pepper Potts, Gwyneth Paltrow. Oh yes, Gwyneth Paltrow. Si Shallow Hal. Yes. Si Shallow Hal, parang mo na yung Seven. Yung Morgan Freeman, Brad Pitt. Tapos yung asawa niya I forgot her name. Gwyneth Paltrow yun, asawa niya. Yun yung nakita yung ulo niya sa loob ng box. Parang mo yun. If you wanna watch a cult classic, watch Seven. Ba yun? Nung una pinanood ko yun, hindi ako natulog ng isang gabi nun. Parang mo yung kung paano yung atake ng acting ni Kevin Spacey ron.
Makatakot si Kevin Spacey yun eh. Alam mo yung, he carries so much, pero yung mukha niya, yung the way na nakiki-interact siya na parang it's light, pero yung topic is heavy. Pero yung the way that he delivers yung lessons, like, hirap. Nung nag-sona kami ni Coach Jehe, sa nagkukwentuhan kami about films, about kinikwento niya sila ni Coach Mark dati na babiyahe pa sila ng Quezon City, tapos doon sila magpapalipas ng gabi para sa set nila kasi nung time na yun nagpa-fight direct din si Coach Mark. Tapos yung mga talents, yung mga sila Coach Jehe, sila ang kwento ni Coach Jehe, may mga actors talaga na magagaling, yung mata pa lang umaarte na. Sabi ko, Coach, ibang form of art naman din yan. Kumbaga tayo, fighting, sila acting talaga din. Iba din kasi, meron din kasi mahilig din ako manood ng mga music videos na may stories. Pag manonood ka kasi ng amateur, parang madidiscern mo yung amateur acting. Ma-observe mo eh. Yung amateur acting, yung tipong masaya lang sila palagi. Babasahin niya lang yung script sa harapan mo. Hindi sila timing na muna, bigla tsaka nila bibitawan yung lines sila. Versus yung babasahin. Example, Kuya Justin, gusto mo ng ice cream? Yung ganun. Example, binasa mo yung script lang na ganun versus, Kuya, saan may dito? Gusto ng ice cream dito? Yung yung uso dito. Yung ganun. Mga ganun. Yung nanonood ako ng mga interview ng mga actors, meron din yung internalizing the character. Yes, that is very difficult pag for a normal person. Tsaka yung for sure kayo nanonood ka ng mga round table. Of course. Example, sila De Niro, sila Pacino sa isang table. Will Smith and the guys, Tipong may matutunan ka rin sa kanila pag nag-usap sila eh. Kasi, yun din yung sinabi nga, pagbalikan natin, just dive deep to yung sinabi mo kanina na your biggest enemy is yourself. If you think deeper than that is, how do you beat yourself is knowing yourself. Knowing yourself. And the best people who knows themselves are actors. Actors, yes. Actors and actresses. Bakit? Because kung hindi nila kayang mag-internalize ng isang character, sila yung kakainin ng character kung sino sila. Kasi yun nung naging roommate ko si for a year, si JM. So ayun, natuto kung paano mag-observe ng magaling na acting sa hindi. Tapos may napag-usapan kaming isang actor na sinabi niya, hindi siya magaling na actor. Sabi ko, ha? Bakit? Magaling yun na. No, he's good in acting. Iba yung good acting versus a good actor. Kasi good in acting, okay, sige, sabihin mo lines mo, ibato mo yung nuances mo lalabas pagka ganun. Pero pag nag-cut si direct, yung tipong mauuwi mo pa yung character mo sa bahay, hindi ka good actor yun. Good ka lang in acting. A good actor yung may switch off. Example, Kuya Justin, yung crush ko, di ako sinagot. Binasid ako, ginusa ko. Tapos, Kuya Justin, naparang may laban ni yung gano'n. Naparang may laban kagabi. Yung mga gano'n, I remember, this is very tragic, is with Heath Ledger. Heath Ledger. One of the causes of his death na sinasabi nila is he was unable to stray away from the character of Joker. Di ba yung time niya, nagkulong pa siya sa hotel ng matagal. Kasi siya method actor siya. Meron ganun din siguro. Pero it's very sad to see. Pero, if you dive too deep then kasi within yourself, it's just gonna eat you up. If you don't know who you are. Totoo. Mali ka. Yun lang. Napalalim lang kami ng usapan. From napunta tayo sa acting. From kan. Yun, no? Tuloy lang natin, Chris. Bale, ito na, parang last part naman ng kan is your future aspirations or your small goals mo. Your next steps. Of course, na-post mo naman na, pag-usapan na din natin, is your fight with this time international opponent, and this is for a belt? For the belt, yes. Yes, for flyweight belt ng URCC.
And this is happening on May 25th. 25th, next week. Next week na yan. Yes. And of course, mangyayari ito sa Camsur. Sa Camarines Sur, yes. Nag-usapan natin si Yasik, yung boyfriend ni Yasik Preston is Governor Luigi Villapuerte. Oh, Villapuerte. So, ano yung, of course, after this, of course, we will be assuring this na, maybe this will manifest this to happen. You're gonna win this. What's next? What's next? Kasi you're gonna be holding the belt eh. Are you gonna be defending the belt or are you gonna be aiming for the international stage? Kung may offer na sa international stage, yes, prefer natin. Ang daming leagues sa international na pwede ka pa rin mag-gain ng experience. Kasi mahirap, example, from jump ka kagad sa UFC. That's a different medyo, kumbaga sa ika nga ni Chief Alvin Aguilar na tipong galing kang MPBL or Interbarangay or PBA, tapos jump up ka kagad sa NBA. Iba na yun. Medyo ang layo ng discrepancy. Ang layo ng discrepancy. Kaya, ayun, so after nang makuha natin yung belt, plano, gusto ko mag-compete international na para makapag-gain pa ng experience, then mailabas ko pa yung pangalan ko sa internationally, yes. Pwede rin kasing you have the say when you become the champion, which you will be this coming May 25th. So manood po kayong lahat. Meron din kasi pwede rin kasi na you have the say as a champion na you defend the belt against international oppositions or you can go to a lot more international such as UAE, Warriors or Brave, yes. Or pwede ka rin pumunta ng Road to UFC. Road to UFC, yes. So marami yung options mo internationally. Or you can even go to Lumpini. Lumpini? Pero yun talaga yung next steps mo, kuya. After, yes. Siyempre, after nung makuha natin itong belt, balik ako dito, sharpen pa ng skills, sharpen pa ng mindset lalo. Yun nga, I kind of observed din with you, Luis, na very open ka when it comes to talking about yourself. And you said, sabi mo kanina, your biggest opponent is yourself then, when it comes to training camps. It's not easy to talk about it, na ganun na openly, to show vulnerability in a sense. Pero, a lot of the fighters kasi is, they're having, parang, pinapakina, they exuding this kind of aura na strongman. Strongman ako. Tigas ako. You can see that a lot sa young fighters especially. Young fighters, yung uprisings. Athletes natin na yung ganong... Pero yun, if you have something to say to them, of course, you who have experience in international competitions, not just in MMA, pero within jiu-jitsu and wrestling, of course, napag-usapan natin, siguro doon na lang po sa second camera natin sa may likod. Just a few words sa young athletes natin na gustong maka-reach dun sa level na kung nasaan tayo ngayon. So sa mga advice ko sa mga young athletes na do what you love what you do. Kasi tawag dito, hindi habang buhay na nasa atin ang youth. Hindi habang buhay na andyan yung taong susuporta sa atin at ano. Yung mga taong sumusuporta sa atin, mamalasakit sa atin, malungkot man sabihin, hindi sila andyan forever. That's true. Kaya yun yung mga mentors natin na ganyan, pakinggan natin, mahalin natin. Kasi sila yung tao na tipong magpupush sa'yo, tuturuan ka paano kayo mapak sa sarili mong paa. That's true. Yes. So yun, parang ito na. Yung final segment natin, parang ito yung signature na final segment na ginagawa ko ngayon dito sa Table Talk is building the perfect MMA fighter. So meron tayong 8 categories. This is fight IQ, chin or ability to absorb hits, hands striking technique, hands striking na may powers. Pag hands kasi, it's not just the punches, meron ding elbows eh. So then, endurance and stamina,
leg striking technique. Technique naman ng leg striking. And then leg striking power. And then charisma or ability to salakay. Charisma. Okay. So, first tayo is fight IQ. Fight IQ. Outside of, dito pala outside of Team Lakay. Lahat outside of Team Lakay. Lahat outside of Team Lakay. Okay. Okay, sige. Okay. Fight IQ. Fight IQ, John Jones, Demetrius Johnson. Same. Parehas to, lahat tayo, ako, si John Lo, Carlo Von, napag-usapan na namin, lahat kami fight IQ, Demetrius Johnson. Yes. And ako kasi, I was torn in within George St. Pierre. Yes, yun din. Pero, andun si Jones din. John Jones din, andun din. Si Hudo, andun din. Pero iba kasi yung level ng Demetrius Johnson. Iba yung kay Demetrius, next is Chen, or ability to absorb hits. Max Holloway. Sa amin, Rodtang eh. Rodtang? Hindi, Rodtang din. Pero yun, Max Holloway din kasi yung last fight niya against Gaethje, doon lang siya na knockdown. Na-knockdown niya yung first. Yung first na in his whole MMA career. Pero noong time na dumating yung knockdown na yun, siguro yung punching power ni Gaethje nawala na rin yun. Kasi una siyang tiramaan sa ilong eh. Sira breathing pattern niya, kaya yung power niya hindi na tulad ng pag-press siya. Pero, still, Gaethje pa rin yun. Hand striking techniques naman. Hands striking technique, power or? Techniques lang. Techniques lang. Boxing technique lang Share ko yung sa amin, Max Holloway. Max Holloway. Sige, pumasok si Max Holloway. Max Holloway. Balik na rin si Gaethje. Tsaka gusto ko rin kasi yung style ng coaching ni Trevor Whitman. Yung head coach ni Justin Gaethje. Maganda rin kasi yung ginawa niya with Gaethje. Makikita yung progress ni Gaethje from when he started. Meron yung fight nila with Michael Johnson ata? Michael Johnson, yes. Yun yung talagang raw pa siya. Raw pa lang yung techniques niya. Debut niya yun eh. And then when it comes to yung last na BMF fight niya, iba na yung striking niya. May form na... Tandaan mo tayo nanood dito eh. Dalawa yung monitor natin eh. Yung first monitor, boxing. Si Errol Spence versus Terence Crawford. Itong kabila, dito yun eh. Justin Gaethje tsaka Dustin Poirier. Nanonood tayo nun eh. Nakakap tayo kay Catalan nun eh. Tayo din dun. And then now, hand striking power. Ako, Francis Ngannou. Diyan lo kasi Alex Pereira. Kasi yung last kasi nalaban ni Alex Pereira, alam mo yung measuring units nila ng punching units. Tinalo kasi ni Alex Pereira yung record ni Francis Ngannou. Pero, makes sense. Pero, iba rin kasi yung ginagawa ni Ngannou with his power. Iba yung... Hit you with a Ford Escalade. Ford Escalade. Ford Escape pala. Escalade, iba naman pala. Mas malaki na naman. Iba naman pala yun. Ito, endurance and stamina. Sino ba endurance and stamina? Demetrius Johnson kami dito pa rin eh. Merab de Bailey. Merab de Bailey. Grabe din si Merab eh. Noong time na yun, chine-check ko si Henry, si Hudo, pero kinakabahan ako kay Merab dun. Grabe din yung stamina ni Merab. Yung kasi din kung saan siya galing, di ba, hindi siya wrestler talaga eh. Alam ko, background niya talaga judo. Mas galing din siya sa high altitude ng country sa Georgia. Kaya sa European country yung sa Alps. Threshold niya, yung gas tank niya, andun eh. Akala ko Dagestani siya. Yung style niya kasi during that fight, nakala mo Dagestani. Racist ka kuya. Pero pag iniisip mo kasi, yung style kasi ng wrestling niya, yung during against Henry Cejudo para siyang Dagestani. Henry Cejudo ulit. Olympian, gold medalist niya. Tapos, wrestling na eh. Ginanon niya lang. Okay. Leg striking technique. Israel Adesanya. Kasi gusto ko yung way niya kung paano siya mag-feints, paano siya mag-fake. Tapos, kung papanoorin yung mga laban niya, mas marami siyang feints kesa sa patama niya talaga. Pag tumama siya, sure talaga na tipong, example, gusto niya mag-invest sa legs. Talagang yun yung leg kicks niya, calf kicks niya. Ang magaling kasi kay Israel Adesanya is yung
ito yun, normally kasi pag fighting ka, why do you throw feints din is to check kung paano magre-react yung kalaban mo. To read your opponent. Yung kay Israel kasi is, hindi lang siya basta read eh. It's to control. Control, yes. If you feint siya, para i-control mo yung movements mo na hindi ka pwedeng dumaan dito kasi nandito yung legs ko. Parang ganun. Pero ganun, ang taas din ng level kasi may Israel Adesanya when it comes to striking. Leg striking power naman. Leg striking power. Jando is Mirko Cro Cop eh. Mirko Cro Cop? Yeah, pwede. Pwede. Left leg, cemetery. Right leg, hospital. I see you. Cro Cop. Or sino pa ba? Yes, Cro Cop. Cro Cop. Lakas ng power niya. Ito. Obviously, ito, feeling ko pare-parehas lang tayo dito eh. Charisma or ability to sell a fight. Conor McGregor. Tayo talaga. Ako si Gianluca Cardobon, Conor McGregor. Yes, kasi tawag dito, hindi siya yung the best, hindi siya yung the complete MMA fighter, pero lahat ng fights na tipong galing niya magbenta. Yung tipo pa lang yung naglaban sila ni Floyd. Yung press ko nun, siya yun. The whole press run. Siya yun. Yun din yung topic namin ni John Lo, sinasabi ko kay John Lo na the whole press run, international pa yun international press run na country to country yung pinupuntahan nila. Dino-dominate niyo yung presence ni Mayweather to a point na hindi mo na alam na nandun si Mayweather sa stage. Ganun kalakas yung presence niya. Ganun yung appeal niya sa tao, yung tipong kasi yung fighting versus promoting a fight, ibang skill set yun. Iba yun eh. And then, of course, kung babalikan mo din kasi yung kwento ni Conor is, especially yung nagsisimula siya, people are doubting yung, hindi na-doubt siya eh. Until, kung ano yung sinabi niya, ginawa niya mismo kay Jose Aldo. Nag-manifest. That way, yun yung sinemet niya yung sarili niya as the best trash talker. Para sa akin. During that time. Ako nun, ang best trash talker ko during that time is Chael Sonnen. Chael Sonnen, yes. Doon ako eh. Si Chael Sonnen naging blueprint na lahat. True. Tapos nagkaroon na ng kanya-kanya style. Kung paano baga ang trash talk ni Kobe Covington, iba. Iba din yan. Ang trash talk ni Conor McGregor, iba rin. Iba din. Trash talk ni Chael Sonnen, iba din. Iba din. Pero when it comes to trash talking kasi is, wala kang ibang makikitang nag-trash talk earlier aside from Chael Sonnen the way that Chael Sonnen did. Nakita mo na lang yung style ni Chael Sonnen with Colby Covington. Makikita mo, may similarities sila when it comes to the way that they talk. And yung wit or yung yung kabilis nila mag-isip with Conor McGregor halos the same. Ang bilis nila mag-isip on the spot eh. Ano yung sasabihin nila. Before din parang wala masyado eh. Isa pang okay na gumagaling tong trash talk. Sean Strickland. Oo, din. Sean Strickland. Sean Strickland kasi parang ang laki na paniniwala niya sa sarili niyang philosophy. Yung gano'n na parang, F you all, this is what I want. Ganun siya. Pero yun, yun na nga. Balikan lang natin. Fight IQ is Demetrius Johnson. Chin is Max Holloway. Striking hands technique is Justin Gaethje. And power is Ngannou. Endurance is Merab Dvalishvili. Hindi ko na ma-pronounce yung pangalan. Dvalishvili. Hindi ko na itatry. Leg striking technique kay Israel Adesanya. Power is Cro Cop. Charisma or ability to sell a fight. Sa wrestling. Wrestling ability. Ground game. Oo, hindi natin natouch. Wrestling ability. Bagong UFC star si Bo Nickal. Pwede. Sa wrestling. Pwede, Jiu-jitsu or submission grappling. Wrestling itself. Hindi, sama na? Sa baba. Kung wrestling, si Bo Nickal? Submission grappling. Kung submission grappling, actually ngayon hindi niya na masyado na-showcase yung jiu-jitsu niya, pero resume-wise, Gilbert Durinho. Burns. Gilbert Burns, yes. Kasi si Gilbert Burns, dati ato siya eh. Nakaka-train ko siya dati. Really? Noong time na active pa siya mag-jiu-jitsu. Pero world champion siya. Pero
mas marami submission win si Charles Oliveira kumpara sa kanya. Oo. Si Janlo kasi Charles Oliveira siya eh. Charles Oliveira. Charles Oliveira. Ako kasi that time, siya, hindi ko that time ata. Musumeci ata. Mikey Musumeci? Sige, Musumeci. Oo, siya. Pure Jiu-Jitsu. Pure Jiu-Jitsu, usapan natin. Orotolus. Orotolus. Hindi kasi ako masyadong fan ng size nila. Maliliit. Kami maliliit. Ayaw. Hindi. Malalaki sila Rotulo eh. Rotolus, mamaki na. So, Mikey maliliit talaga. Makitang-kita ko kasi yung transitions. Ganun. Pag malaki ka kasi, small movements mo na lang. Yung transitions mo is just very minute details. So, mas na-appreciate ko yung small guys kasi mas malikot. Mas malikot, mas mas agile sila. Mas na-appreciate ko yun versus the big guys. At the same way na-appreciate ng fans din is the lower weights versus heavyweights. Yung heavyweights, isang tuntok mo lang tulog na. Oo nga eh. Diba yung fighting style look, heavyweight ka versus ando ka sa lighter weights eh. Oo. Yung pag lighter weights kasi, especially pag flyweight. Flyweight, bantamweight. Oo. Lahat nandyan eh. Wrestlers, jiu-jitsu practitioners, strikers, mix lahat yan eh. Pero pag pataas ka ng pataas, papunta ng striking lahat eh. Si John Jones lang talaga yung complete. Parang complete at that point. Pero ngayon, marami naman na nag-evolve such as Tom Aspinall. Si Blades ba? Curtis Blades. Of course, DC. Daniel wrestler. Big guy na talaga na from wrestling to move to MMA na hindi siya nag-stick to striking. Yun din yung isa sa hinahangaan kay DC. Kaya yun yung kasi si DC nag-start na rin ng MMA. 30s na rin eh. Or late na siya. Late na rin siya nag-start kaya sinabi ko sa sarili, kaya pa. Kaya pa. Meron pa isa, yung super late din na nag-start, which is an old school name. Yoel Romero. Hindi, meron pa. Older. Kapanahunan nila Iceman. Randy Couture? Yes, Randy Couture. I forgot. Yes, Randy Couture. Grabe din si Randy Couture. Old na siya eh. 34 years old na yata natuto mag-striking. Oo. Ganung age siya. Start. Pero yun guys, thank you so much sa opportunity na makapag-usap ulit, makapagkwentuhan ulit. Thank you din. After the fight, gawin natin to ulit. Pwede. Para kwentuhan. Pwede din natin tayo magsama-isama natin si Kuya Adonis. Si Kuya Adonis, pakipan yung camera, tutok mo na lang sa kanya. Kuya Adonis, sino ang crush mo? Let's go! Pero yun guys, thank you so much sa opportunity na makapag-usap. Thank you din. Sobrang of course, honor both ways na nandito tayo. And hopefully, yun nga, makapag-usap tayo, makabalik ka ulit dito as soon as possible. After the fight, gawin yes. natin to ulit. Then sobrang thankful din ako sa Team Lakay na every time nandito ako, welcome ako. Of course. Na lahat ng naging teammates dito, wala silang hinangan sa'yo kundi makita akong gumaling at Yes, lahat naman dito. This is what I like about this team is that, of course, hindi ko naman kino-compare yung Team Lakay to a simple team na experience ko lang. Pero, you love to see it kasi when people are pushing each other. Yes. Ibang klase. Dito na po namin tatapusin ng Team Lakay Table Talk episode with none other than Eros Baluyot. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, please do subscribe. Comment down below kung sino yung mga gusto nyo makita ng kwentuhan namin dito sa Table Talk. And of course, kung gusto nyo updated kayo sa mga bagong videos na ina-upload namin, hit the notification bell. And yun lang. Thank you. Bye.